Kaninang umaga may nasaksihan tayong isang pambihirang eksena, hindi dahil sa tapang o liderato, kundi dahil sa malinaw na pagguho ng kontrol. Ipinatawag ni Donald Trump ang isang pulong ng gabinete na, ayon sa plano, ay bukas sa media. May inaasahang tanungan, may inaasahang transparency, pero sa halip, bigla na lang niyang pinaalis ang lahat ng mamamahayag, walang paliwanag, walang tanong, basta labas. Isang iglap, tapos ang palabas. At hindi ito hiwalay na insidente. Kung titingnan ng buong umaga, malinaw ang larawan, isang administrasyong nasa matinding panik. Habang nagkakagulo sa loob, si Trump ay naglalabas ng sunod-sunod na post sa social media, galit na galit. Parang nawawala sa sarili, inaatake ang Federal Reserve Chair na si Jerome Powell, inuulit ang paninira sa isang mapayapang nagprotesta na napatay ng mga ahente ng Border Patrol, bumabanat sa Canada at tinatarget ang sinumang humaharang sa kanyang gusto. Kasabay nito, ang rehimen ay lalong humihigpit at nagiging authoritarian. Lihim na pakikipagpulong sa mga separatistang grupo sa Canada, panghihimasok sa mga balota ng eleksyon noong 2020, pagbabanta ng digmaan laban sa Iran at mga maduduming kasunduan sa langis ng Venezuela na malinaw na nagpapayaman sa iilang malapit sa kapangyarihan. Hindi ito asal ng isang kumpiyansang gobyerno. Ito ang kilos ng isang rehimen na alam na unti-unti itong natatalo at desperadong kumakapit sa kapangyarihan sa anumang paraan. Balikan natin ang pulong ng gabinete, imbitado ang media, itinakda ang ekspektasyon, tapos biglang paalisin ang lahat. Salamat, sabi habang itinutulak palabas ang press. Tapos na ang access, tapos na ang pananagutan, tapos na ang kahit anong pagpapanggap na bukas ang pamahalaan. Bakit niya ito ginawa? Walang magandang sagot. Una, maaaring may episode si Trump, masyadong galit, masyadong apektado ng mga away niya online, kaya hindi kayang humarap sa tanong. Alam niyang mawawala siya sa kontrol. Ikalawa, may nangyari sa loob ng pulong na ayaw nilang makita, isang pagtatalo, isang pag-amin, isang lamat sa loob ng gabinete. Ikatlo, may dumating na balita, survey, kaso o krisis na nagdulot ng agarang panic. Ano man ang totoo, iisang malinaw, dysfunctional ang pamahalaan. Sa isang maayos na administrasyon, planado ang ganitong pulong. Profesional ang media access, matatag ang Pangulo sa ilalim ng pressure. Pero hindi ito ang nakikita natin. Ang nakikita natin ay emosyonal na kaguluhan, sirang proseso at pamumunong laging nasa crisis mode, at pinagtitibay ito ng mga sumunod na kilos ni Trump. Tingnan natin ang pag-atake niya kay Jerome Powell. Ang Federal Reserve ay dapat independyente, malaya sa politika. Pero hayagang tinatakot ni Trump ang pinuno nito, hinihingi ang pagbaba ng interest rates at sinisisi siya sa pambansang seguridad. Sa totoo lang, maraming problemang ekonomiko ngayon ay bunga ng sariling pulisya ni Trump. Taripa na nagpapataas ng presyo, mass deportations na gumugulo sa supply chains, at pabago-bagong patakarang pangkalakalan na nagpapahina sa kumpiyansa ng negosyo. Pero tulad ng nakasanayan, hindi siya umaako ng responsibilidad. Laging may sisisihin. Para sa mga Pilipino, pamilyar ang ganitong taktika. Kapag pumalpak ang pamahalaan, sisihin ng Bangko Sentral, ang media, ang dayuhan, ang kritiko, hindi ang sarili. At heto pa, ang patuloy na paninira sa biktima. Sa halip na harapin ang katotohanan na may inosenteng napatay, mas pinipili ni Trump ang kasinungalingan. Ulitin, palakasin, ulitin muli. Umaasang malulunod ang katotohanan sa ingay. Ganito kumilos ang mga autoritaryo kapag hindi nila makontrol ang realidad. Kinokontrol nila ang kwento, pero may hangganan ang kasinungalingan. Gumagana lang ito kung may naniniwala, at parami ng parami ang hindi na naniniwala. Kita ng tao ang takot sa komunidad, ang pagtaas ng gastos, ang pagkawala ng trabaho.
Walang propaganda ang kayang burahin ng karanasan ng araw-araw. At habang ganyan ang nangyayari, ang tinatawag na state media ay abala sa pagpapapogi, soft questions, walang tapang, walang pananagutan. Hindi tinatanong ang mahihirap na issue, hindi sinisilip ang krimen at katiwalian. Pinapalabas na normal ang abnormal. Ito ang papel ng propaganda, gawing ordinaryo ang pang-aabuso. Ang lahat ng ito ay hindi aksidente. Ito ay pattern. At ang biglaang pagpapaalis sa press kaninang umaga ay hindi lakas. Ito ay takot. Takot sa tanong. Takot sa katotohanan. Takot sa pagkawala ng kontrol. At kapag natatakot ang isang rehimen, mas nagiging delikado ito, pero mas nagiging lantad din ang mga bitak. At kung iisipin na doon lang nagtatapos ang kaguluhan, nagkakamali kayo. Dahil habang abala si Trump sa pag-atake kay Powell at sa pagpapaalis ng press, may mas malalim at mas madilim na mga bagay na nangyayari sa likod ng kurtina. Ito ang bahagi na madalas hindi napapansin, ang sistematikong paggalaw ng isang rehimen na alam na ang oras nito ay kumukupas. Isaalang-alang natin kung paano niya patuloy na binabaluktot ang kwento tungkol sa napatay na protester. Sa halip na humarap sa ebidensya, mga video, mga saksi, malinaw na tala, pinipili ng administrasyon na tawagin ng biktima bilang kriminal, bilang banta, bilang nararapat lang. Bakit? Dahil sa sandaling aminin nila ang katotohanan, guguho ang buong moral na pundasyon ng kanilang kampanya ng pananakot. Kapag tinanggap nila na may inosenteng mamamayan na pinaslang ng Estado, masisira ang imahe ng kaayusan na pilit nilang ipinagbibili. Ito ang klasikong galaw ng autoritarian. Kapag hindi mo kayang ipagtanggol ang ginawa mo, sirain mo ang biktima. Kapag hindi ka makapagsabi ng totoo, lakasan mo ang kasinungalingan. Paulit-ulit. Mas malakas, mas agresibo, umaasang sa pagod at kalituhan, susuko ang publiko. Pero hindi lang ito usapin ng propaganda. Ito ay may kasamang konkretong hakbang ng panunupil. Ang FBI na ngayon ay ganap ng politisado ay biglang nagsagawa ng raid sa mga opisina ng eleksyon sa Fulton County, ang lugar kung saan nakaimbak ang mga balota ng 2020. Isipin ninyo iyon. Ang mismong balota ng eleksyong matagal nang sinasabing ninakaw ni Trump ay biglang nasa kamay ng kanyang sariling aparato ng kapangyarihan. Para sa mga Pilipino, parang pamilyar ang tunog. Kapag kontrolado mo ang investigasyon, kontrolado mo ang resulta. Kapag hawak mo ang ebidensya, pwede mo itong baluktutin, baguhin o makatuklas ng anumang gusto mo. At ngayon sinasabi ng mga lokal na opisyal na hindi na nila matitiyak ang tamang chain of custody. Ibig sabihin, kahit anong lumabas sa susunod may mantsa na ng duda. Ito ay paghahanda, hindi para sa katotohanan, kundi para sa muling pagsulat ng kasaysayan, para sabihing, kita ninyo, tama kami noon, kahit gaano pa kasinungalingan ang pundasyon. Ito ang uri ng taktika na sumisira sa tiwala sa eleksyon, at kapag nawala ang tiwala, mas madali nang ipataw ang autoritarianismo. At kasabay nito, ang mga pangunahing tauhan ng mga lumang conspiracy theories ay muling tinatanggap sa loob ng kapangyarihan. Mga dating itinaboy ngayon ay ipinapakita sa mga litrato kasama ng mga opisyal. Mensahe ito, ang delusyon ay hindi na kahihiyan. Ito na ang opisyal na doktrina. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang mga media na dapat sana'y nagbabantay ay tila naging bahagi na ng palabas. Sa halip na tanungin ang tungkol sa ekonomiya, sa karahasan, sa eleksyon, mas pinipili nilang magtanong ng walang saysay, mga personal na trivia, mga biro, mga kwentong walang kinalaman sa kapangyarihan. Ginagawa nilang tao lang ang mga taong responsable sa malalaking desisyon para makalimutan ng publiko ang pinsalang dulot ng mga desisyong iyon. Ganito gumagana ang state propaganda. Hindi kailangang magsinungaling palagi. Minsan, sapat na ang mag-distract.
Ilayo ang atensyon, patawanin ang tao, pahupain ang galit, gawing normal ang abnormal. At habang ang masa ay inaaliw, ang kapangyarihan ay patuloy na kumikilos, tahimik, walang sagabal. Mga ahensyang nire-reorganize hindi para sa kahusayan, kundi para sa mas matinding katapatan. Mga opisyal na tinatanggal hindi dahil pumalpak, kundi dahil hindi sapat ang pagiging brutal. Ang mensahe ay malinaw. Sa ilalim ng rehimeng ito, ang sukatan ng tagumpay ay hindi batas o moralidad, kundi lubos na pagsunod. Ito ang sandali kung kailan dapat maging mapagmatyag ang lipunan. Dahil kapag ang Estado ay nagsimulang kontrolin ang impormasyon, baluktutin ang ebidensya at gawing aliwan ang balita, hindi ito senyales ng kumpiyansa. Ito ay senyales ng takot, takot na mabunyag, takot na mawalan ng kapangyarihan. At tulad ng lahat ng takot, may dala itong pagkakamali. May mga bitak, may mga sandaling lumalabas ang totoo. Ang tanong na lang ay kung may handang tumingin at magsalita. Habang abala ang publiko sa mga iskandalo at ingay, may isa pang linya ng kwento na mas tahimik pero mas mapanganib: ang pera. Dahil sa bawat autoritaryong rehimen, palaging may iisang tanong sa likod ng lahat: sino ang yumayaman at paano? Sa kaso ni Trump, ang sagot ay hindi na rin itinatago. Lumabas ang mga ulat tungkol sa mga kasunduan sa langis ng Venezuela, mga kontratang nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar na napunta sa mga kumpanyang may mahabang kasaysayan ng suhol at korupsyon. At hindi ito basta-bastang detalye. Isa sa mga pangunahing taong konektado sa mga kumpanyang ito ay nagbigay ng milyon-milyong dolyar sa kampanya ni Trump. Ito ang klasikong palitan: pera kapalit ng pabor, kapangyarihan kapalit ng kita. Ang mas nakababahala, ang kita mula sa mga kasunduang ito ay dumadaloy sa mga account na halos walang transparency, mga istruktura sa labas ng bansa, malayo sa anumang tunay na oversight. Sa madaling salita, ang Estado ay ginagawang personal na negosyo. Ang pulisiya panlabas ay nagiging front lamang para sa pribadong yaman. Para sa mga Pilipino, hindi ito bagong kwento. Ilang beses na nating nakita ang mga pinuno na gumagamit ng kapangyarihan para sa sariling interes, nagtatago ng pera sa offshore accounts at tinatawag itong paglilingkod sa bayan. Ang kaibahan lang dito, mas malaki ang sukat, mas global ang epekto. At habang yumayaman ang ilan, ang karaniwang mamamayan ay lalo namang nahihirapan. Mga kumpanya ang nagtatanggal ng libu-libong manggagawa, habang ang mga executive ay patuloy na tumatanggap ng bonus. Tumataas ang presyo ng bilihin. Hirap ang mga tao na makahanap ng disenteng trabaho. Ito ay tahimik na krisis, hindi kasing ingay ng mga rant sa social media, pero mas malalim ang sugat. At ano ang ginagawa ng rehimen kapag nagsimulang magalit ang publiko dahil sa ekonomiya? Hinahigpitan ang panunupil, palakasin ang pulis, palakasin ang border enforcement, takutin ang mga nagpoprotesta, siraan ang mga kritiko. Ito ay isang siklo. Maling pulisya, paghihirap ng masa, galit ng publiko, at pagkatapos repression. Kasabay nito may kakaibang mga galaw sa larangan ng ugnayang panlabas, mga lihim na pakikipag-ugnayan sa mga grupong separatista sa Canada, mga pahayag na tila binabastos ang soberanya ng isang kaalyadong bansa, paulit-ulit na pagtukoy sa Canada bilang ika-51 estado. Hindi ito biro, ito ay signal ng kawalan ng respeto sa internasyonal na kaayusan at pagnanais na tularan ang estilo ng mga autoritaryong leader na nagpapalawak ng impluensya sa pamamagitan ng pagkakahati ng iba. Ito ang parehong playbook na ginamit ng Russia sa iba't ibang panig ng mundo. Hanapin ang lamat, palalimin ito, gamitin ito bilang leverage. At sa gitna nito, may mga kakaibang pahayag at ugnayan na tila normal na lang. Mga koneksyon sa mga leader na kilala sa panunupil, sa halip na sa mga demokrasya. Hindi ito simpleng pagkakamali sa diplomasya.
Ito ay malinaw na pagpili, isang pananaw sa mundo kung saan ang mga autokrata ay nagtutulungan, nagpapalakas sa isa't isa, at sabay-sabay na sinisira ang mga institusyong demokratiko. At sa loob ng bansa, ang mensahe ay pareho rin, ang katapatan ay mas mahalaga kaysa kakayahan. Ang pagiging handang lumampas sa linya ay mas mahalaga kaysa sa pagsunod sa batas. Ang sinumang magtanong, magduda o tumutol ay itinuturing na kaaway. Ito ang yugto kung saan ang rehimen ay tila abala sa lahat ng direksyon, ekonomiya, propaganda, panlabas na kaaway. Pero sa totoo lang, iisa lang ang layunin, manatili sa kapangyarihan, anuman ang halaga, anuman ang masira, anuman ang mawala sa karaniwang tao. At kapag umabot na sa puntong ito, malinaw na hindi na ito tungkol sa pamamahala. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng rehimen mismo. At ang isang rehimen na nakikipaglaban para sa sariling kaligtasan ay kayang gawin ang mga bagay na dati hindi maiisip. At dito tayo dumarating sa pinakamapanganib na yugto. Ang sandali kung kailan ang panloob na krisis ay nagsisimulang itulak ang rehimen palabas patungo sa mas malalaking panganib. Kapag ang kapangyarihan ay nanginginig, kadalasan ang hinahanap nito ay digmaan, isang panlabas na kaaway, isang malaking banta na pwedeng ituro para mailihis ang galit, takot at pagkadismaya ng publiko. Ngayon malinaw ang direksyon. Ang tensyon sa Iran ay mabilis na tumataas. Mga military exercise tunay na putukan sa mga pangunahing ruta ng kalakalan, presensya ng mga aircraft carrier. Ito ang eksaktong senaryo na gustong-gusto ng mga rehimen sa pagbagsak, isang krisis na sapat na malaki para matabunan ang lahat ng iskandalo sa loob ng bansa. Kapag may digmaan, tahimik ang tanong tungkol sa katiwalian. Kapag may digmaan, tinatawag na hindi makabayan ang sinumang bumatikos. Kapag may digmaan, mas madaling higpitan ng kapangyarihan. Hindi ito teorya. Paulit-ulit na itong nangyari sa kasaysayan. Ang mga lider na nawawala ang suporta sa loob ay naghahanap ng kaaway sa labas. Hindi dahil kailangan ng bansa, kundi dahil kailangan ng rehimen. At kasabay nito patuloy ang paglala ng panunupil sa loob. Ang mga ahente ng Estado ay nagiging mas agresibo. Ang mga kritiko ay mas lantad na binibiktima. At kapag may nasaktan o napatay, ang sisi ay agad ibinabato sa mismong mga biktima. Kung hindi kayo nagsalita, hindi ito mangyayari. Kung hindi kayo lumaban, hindi kayo masasaktan. Ito ang lohika ng abusador, baliktarin ang realidad hanggang ang inaapi ang magmukhang salarin. Para sa mga Pilipino, delikadong pamilyar ito. Alam natin kung paano ginagamit ang takot at kaayusan bilang dahilan para patahimikin ang oposisyon. Alam natin kung paano ginagawang kriminal ang protesta. Alam natin kung paano pinapalabas na ang karahasan ng Estado ay kinakailangan. Pero may isang bagay na dapat tandaan. Ang ganitong uri ng rehimen ay hindi malakas. Ito ay marupok. Ang kaguluhan na nakikita natin, ang pabago-bagong desisyon, ang pabigla-biglang galit, ang kawalan ng malinaw na direksyon ay hindi tanda ng kontrol. Ito ay tanda ng pagkapit. Kapit sa kapangyarihan, kapit sa naratibo, kapit sa pera. At dito pumapasok ang pinakamahalagang aral. Kapag ang isang rehimen ay umaabot sa puntong ito, nagiging mas lantad ang mga krimen nito. Mas marami itong pagkakamali, mas maraming saksi, mas maraming ebidensya. Ang tanging paraan para magtagumpay ito ay kung mapapagod ang publiko, kung masasanay ang mga tao, kung tatanggapin nila na ganito na lang talaga. Kaya ang pinakamalaking banta ay hindi lang ang rehimen mismo, kundi ang normalisasyon ng kaguluhan. Ang pagtanggap na okay lang palayasin ng media, okay lang manipulahin ang eleksyon, okay lang yumaman ang iilan habang naghihirap ang marami, okay lang mamatay ang mga nagpoprotesta. Hindi ito okay, hindi ito normal, at hindi ito dapat tanggapin. Ang kasalukuyang kaguluhan ay hindi senyales na walang pag-asa.
Sa kabaligtaran, ito ay senyales na may bitak na ang sistema, na may takot na sa loob, na may mga tanong na hindi na nila kayang sagutin. At sa bawat araw na mas pinipili nilang manahimik ang press, kontrolin ng impormasyon, at magbanta ng dahas, lalo lamang nilang ipinapakita kung gaano sila kahina. Ang tanong ngayon ay hindi kung may krisis, malinaw na meron. Ang tanong ay kung paano tutugon ng lipunan, kung pipiliin ba nitong magbulag-bulagan o pipiliin nitong magtala, magsalita at tumangging tanggapin ang kasinungalingan bilang katotohanan. Dahil ang isang rehimen na umaasa sa takot at kaguluhan ay umaasa rin sa katahimikan ng publiko. At sa sandaling masira ang katahimikang iyon, doon nagsisimulang bumagsak ang mga estrukturang akala nila'y permanente. Ang nangyari kaninang umaga, ang pagpapaalis sa press, ang galit, ang panik, hindi iyon lakas. Iyon ay hudyat. Isang babala na ang kapangyarihan ay dumudulas na sa kanilang mga kamay. At kapag ang kapangyarihan ay dumudulas, mas nagiging mahalaga kaysa dati ang hindi pagtalikod, hindi pananahimik, at hindi pagsuko. Itatiseo.